bakit ito tiniming? Para bang lumalabas na they are trying to weaponize, they are weaponizing ICC to silence the Dutertes. Parang gano'n ang lumalabas. Dahil lumang tinatakot na, sige, maingay ka dyan at pasukin namin yung ICC which they believe na ay matatakot nila si Pangulong Duterte. Well, Senator, hinggil ka po dito sa pahayag o itong usapin hinggil sa pagbabalik muli, pag-anid natin muli bilang miyembro ng ICC at ang ating Pangulo ay ilang beses na, mga 3 beses na ata namin ipinalabas dito yung kanyang 3 beses na pahayag na ayaw niyang talagang papasukin dito ang ICC sa Pilipinas. Pero recently, ang sabi, pag-aaralan muli, para po ba sa inyo ito'y welcome development para sa oposisyon o sa ano ba? Bakit at bakit hindi? Para sa akin, nakikita kong sincero pa rin ang ating Pangulo. No? He is still committed to his previous statement, previous stand niya na to allow ICC to come in and investigate. Although sinabi niya na ito'y pag-aaralan, well, let us see, after mapag-aralan kung ma-resolve ba talaga yung dalawang issues na sinabi niya. Number 1, regarding sovereignty, and number 2, regarding jurisdiction. Kung ito'y ma-resolve ba talaga, pero sa tingin ko, malabong ma-resolve yan. Kaya nga, siguro, sinabi lang Pangulo yun, siguro, para masabi natin na pag-aralan lang talaga. Pero nakita ko, he's really giving the assurance na hindi pasok ng ICC. Senator, 3 resolusyon ang inahain ngayon dyan sa Kamara. Ang unang resolusyon, inihain po ng Kamatayan Bloc. At itong pangalawa ay mula kay Representative Abante at kay Representative Gutierrez. At yung pangatlo kay Representative Lagman. Ano ba ang masasabi ninyo na ngayon ay para bang nakukumbinse? Ano ba yung nagkukumbinse dito sa mga kongresista na isulong yung panukala, itong resolusyon na ito na nananawagan sa gobyerno na payagan ang ICC na imbestigahan nga itong drug war ng Duterte administration? Kaya nga tayo nagtataka at ang taong bayan ay nagtataka talaga kung bakit ganitong nangyayari. Well, if I may quote yung mga tanong ng mga kababayan natin na palagi natin narinig ngayon patungkol sa issue is that number 1, the question is the timing is very questionable, no? Kung kailan magkakaroon ng gusot yung ating Vice Presidente at saka yung ating former President Duterte laban kay Speaker of the House. Bakit ito tiniming? Para bang lumalabas na they are trying to weaponize, they are weaponizing ICC to silence the Dutertes. Parang gano'n ang lumalabas. Dahil lumang tinatakot na, sige, maingay ka dyan at pasukin namin yung ICC which they believe na ay matatakot nila si Pangulong Duterte. Parang gano'n ang lumalabas. At kung tingnan mo, no, why did it take 1.5 years for this Congress to decide that dapat nga palang papasukin ng ICC kahit na hindi na tayo membro ng ICC, dapat talagang papasukin. Why did it take that so long para mag-decide? Sila tiniming pa nila may gusot between the Dutertes and the Speaker of the House. Tanong lang ang taong bayan about the timing. And kung sinasabi nilang rason na para papasukin daw ICC, para once and for all makita ng ICC that our criminal justice system is working. So, kung gano'n ang kanilang argumento, para na nilang inaamin na hindi gumagana yung ating criminal justice system dahil pinapasok nila yung ICC. Because very clear yan sa Article 1 ng Rome Statute that ICC can only investigate if and when the host government, the jurisdiction is not capable of investigating or not willing to investigate. Inaamin man kaya nila na gumagana yung ating justice system para ipakita sa ICC na gumagana. So, baliktaran. Lumalabas tuloy na
sila umaamin na hindi gumagana yung ating criminal justice system dito sa Pilipinas. So yan ang malaking question dyan ngayon. Okay lang, yung kamatayan black, mag-file sila na mag-file ng resolution dyan. Alam naman natin na walang satisfaction yung mga tao na yan. Dahil kahit sinong presidente ang uupo, talagang po palaging against the presidente ang mga tao niyan. Dahil ang ultimate objective naman talaga makuha yung poder ng gobyerno. Yan ang ganang final objective dyan. So okay lang kung ang kamatayan black magpasa ng resolution. Pero itong mga members ng majority black ay yung nga nakapagtataka dahil we know that the majority black is very supportive of the president, knowing na yung Speaker of the House nga is the cousin of the president, di ba? So they are very supportive of the president. And why? Despite the fact that the president, ito, bago na naman, latest liturgy na, sinabi niya na hindi naman siguro maganda, no? Hindi naman siguro dapat na yung tagalabas, yung mga dayuhan na magsabi sa ating pulis kung sino ang dapat hulihin, sino dapat arestuhin, sino dapat ikulong, sino dapat kasuhan. So, very clear statement natin Pangulo na ayaw niya ng ICC, but still, itong majority black ay nagpa-file ng resolution na gano'n. So, tayo ay nagtataka despite the fact na hindi na tayo membro ng ICC. Ipipilit pa rin natin isubok ang ating sarili doon sa mga dayuhan na yan. Ano ba talaga, kuya? Ano ba, kuya, ang dahilan? So, yun ang nakapagtataka. Senator, kung maalala po ninyo, nagsimula rin sa kamatayan black yung sinasabing may plano. Ang pinag-uusapan na kuno dito sa Kamara yung pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte. At minsan na rin, nabanggit na rin nila doon sa mga nagdaang hearing sa budget po ng Department of Education at ng OVP. Hinggil nga po sa confidential funds. Yung paggamit nga noong 11 days lang na ginamit ng OVP itong kanilang confi funds. At mula noon, naging mainit na itong usap-usapan nga na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa tingin ho ba, itong pagpapasok na sa ICC dito sa ating bansa ay may kaugnayan rin ba sa planong pagpa-impeach kay Vice President Sara? Ewan ko ha, pero ordinaryong tao, no? Kahit hindi ka political analyst, mag-entertain ka talaga ng mga theories na posibleng nangyayari ngayon sa politika ng ating bansa. Para bang lumalabas na option 2. Impeach natin. Yung pagpalabas sa balita ng impeachment, hindi nag-gain ng traction. Okay, option 2. Ito na naman, ICC. Parang gano'n ba? There is a grand scheme of things na panakalaan laban sa mga Duterte. Parang gano'n ang lumalabas. Dahil kung maalala po ninyo, ay hindi lamang si dating Pangulong Duterte, kayo at maging si Senator Bongo, ay kabilang din sa mga napabalitang iimbestigahan din ng ICC, ay si VP Sara Duterte nung mayor pa siya nung panahon na yon. Talagang to cripple the Duterte Black pag gano'n. Talagang gusto nilang tapusin yung Duterte Black. Hindi ko naman sila hindi ko naman sila hindi ako nag-agree sa kanila. But still, I respect what they are doing, being co-equal branch of government na sila yung interparliamentary courtesy. Sige lang, respetuhin lang natin yung mga proseso na ginagawa nila, but it doesn't mean that I agree with what they're doing. Hayaan na lang natin sila kung ano yung mga plano nila dyan. Anyway, the people are very vigilant as to what is happening right now. Hindi naman nagbibingihan yung mga tao kung anong nangyari.